Sa bawat balot ng dahon ng saging, may kwentong iniingatan at ipinasa. Paano nagsimula ang paggawa ninyo ng suman? Saan ninyo ito unang natutunan? So yung paggawa ng suma namin is originated dun sa mama ng mama ko. And then yung mama ko yung nag-continuous na matuto and then sa paggawa ng suman. Sino po ang hurina na nagturo sa inyo ng recipe? Yung lola ko po. And dahil yun bagay yung pangunahin talaga nilang kinakain dati. And then yun, nag-evolve lang siya nung nag-evolve hanggang sa mas na, kumbaga na-master ni mama yung pagluto ng suman. Meron po bang sikretong sangkap o kakaibang paraan ng paggawa ng tanging sa inyong pamilya? Siguro, based din sa mga kinakwento ni Mama. Bukod dun sa buko na meron dun sa suman namin, siguro yung pagyakap niya dun sa paggawa niya ng suman, siguro ano niya baga, yung made with love na sinasabi sa paraan ng pagluluto. Ngayon. Bakit napakahalaga para sa inyo na ipagpatuloy ang paggawa ng suman? Ano ang halaga nito sa pamilya mo? Mahalaga para sa amin yung pagluto ng suman kasi like dito din kami kumukuha ng pang-araw-araw namin and ayun, mahalagang bagay siya pagdating sa financial and through this, nabibisi rin si mama baga sa ganang bagay. Kumpara po sa ibang suman, ano ang nagpapahiwalay at nagpapatunay na ang inyo ay hurina na recipe? Siguro pagdating sa lasa and texture na sinasabi. Kasi based dun sa mga customers, iba daw talaga yung lasa and then yung chewiness baga ng suman. Siguro yun yung isa sa mga bukod tangi na masabi namin amin yung recipe. Paano naghahati-hatian ng trabaho ang pamilya sa paggawa ng suman? Sino po yung mayroong responsibilidad sa bawat hakbang? Kagaya ng pagbabalat ng saba, pagluto, pagbalot, pagtinda, at iba pa. Siguro dun sa pagbabahagi, ang pinaka nagtutulong is ako, si mama, tapos yung papa ko. Siguro pagdating sa pagbabalat, kami halos lahat nakatoka-toka doon. And then sa pagluluto, ang pinaka major doon is yung mama ko kasi siya yung nagbabalance ng pagdating sa lasa, pagdating sa tansya, and siguro pagdating din sa sa mga measurement na sinasabi. And pagdating naman sa pagbebenta is ako yung nakatoka doon na yun, ganun yung namin, yung mode of work. Ano po yung mga hakbang sa paggawa ng suman? Nako, mahirap yung hakbang and also marami din yung yung procedure and hakbang sa paggawa ng suman. Siguro ang unang step talaga is yung paghahanap ng balinghoy o yung kamoting kahoy. And then pag balat and then yung pag yud baga na sinasabi. And then pagkatapos nun is paghahalo ng niyog din sa kamoting kahoy and then pagtansya ng lasa and then ang sangkap na sinasabi. Pagkatapos ng process na yun is yung pagbabalot na. Kumbaga doon na nilalagay yung buko na sinasabi. And then pagkatapos ng pagbabalot is yung paglalaga. And yung paglalaga is nakadepende sa apoy na gamit mo. Then pagkatapos nun is yung pagpupunas or yung paglilinis ng mga existing na dumi or yung galing baga sa vanilla na sinasabi. And then pagkatapos ng pagpupunas is yung paglalagay na sa lalagyan. And yun, ready to naibenta, ganun. Sa lahat po ng mga hakbang na yun, ano po yung pinakamahirap na bahagi ng paggawa ng suman? Naku, sabi ni mama, ang isa sa pinakamahirap na trabaho sa paggawa ng suman is yung pagbabalot talaga. Bukod sa mahirap, nakakangalay siya sa likod. And then, ayun, ngalay talaga ang unang hirap. Saan ninyo po na karaniwang tinitinda ang inyong suman? At sino po ang inyong mga pangunahing customer? So, ang pangunahing customer ng suma namin is yung mga estudyante talaga. Kasi na-realize namin na wala masyadong nagbebenta sa school. So, nag-isip kami na bakit hindi ko ilako sa mga kaklase ko or sa mga students sa school ko. And then yun, nag-click naman siya and then continuous yung namin na yun, yung trabaho ganun. May mga pagbabago ba sa paraan ng pagtinda o negosyo kumpara noong panahon noon? Siguro yung pagbabago na sa tingin namin ay
na-observe namin is yung pagbabago ng social media. So, kailangan namin i-adapt yung ganun. So, ang ginawa namin is through posting din kung saan naka-engage kami or naka-gain kami ng customers through posting social media. Ano ang inyong pangarap para sa negosyo ng suman? May plano po ba kayong palawakan ito at madagdag ng ibang produkto? So, ayun, kung pagbibigay ng pagkakataon, of course, sino ba namang may-ari ng business ang ayaw kumunlad, di ba, yung business nila. So, para sa amin, kung pagbibigay ng pagkakataon sa sipag at tiyaga, sana ay magkaroon ng another product and mapalago namin yung business. Kung sakaling magkaroon po kayo ng pamilya, ipapasa rin ba ninyo ang kaalamang ito sa susunod na henerasyon at bakit po? Sabi ni Mama, mas maganda na ipasa yung ganyang estilo ng paggawa ng suman kasi para kapag walang-wala and naisipan nyo mag-business, pwede nyo i-push through yung ganyang business kasi may idea and napamana na sa inyo. Ano po yung inyong mapapayo sa mga nagnanais magsimula ng sarili nilang negosyo? So siguro unang-una kapag may pamanang negosyo sa inyo, yakapin siguro talaga. And sa pagyakap na yun, siguro doon yung malalaman kung para talaga sa inyo yung isang negosyo. Doon yung malalaman kung mag-click yung negosyo nyo. And pangalawa siguro is maintain yung quality and yung kung ano yung meron kayo sa business na yun. Kasi kung hindi nyo ma-maintain yung quality na sinasabi pagdating sa business, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Just be yourself and alam naman natin na may patutunguhan kapag may tiyaga tayo. At yun po, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam. At saka malaking tulong na rin po sa amin na nalaman po namin yung inyong mga proseso sa paggawa ng suman. So, thank you po. Ang suman ay hindi lamang pagkain. Ito ay alaala, tradisyon, at pag-asa ng isang pamilya.